Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video mga kaibon, magbabahagi tayo ng konting kaalaman at konting idea. Bago po tayo magsimula, kumusta po kayo mga kaibon at kumusta po yung mga alaga po ninyo? Dahil sa ganitong klase ng panahon na sobrang init, nakakaawa po yung mga alaga po natin. Kaya po gumawa ako ng content regarding po dito dahil yung nararanasan ng mga alaga ko, alam ko po na nararanasan din po ng mga alaga po ninyo. Sana po magkaroon kayo ng konting kaalaman at idea patungkol dito sa video na to para po hindi masayang yung mga alaga po natin dahil po nakakaawa yung mga alaga natin dahil sobra po ang init ng panahon ngayon mga kaibon. Doon sa mga kaibon natin na nagbi-breed ngayon, kung meron po kayong mga ibinibreed ngayon mga kaibon, dapat yung nesting material na ibibigay natin sa kanila, dapat po mga kaibon sobrang nipis lang. Kusa lang po na magkaroon na parang sapin dyan sa itlog para hindi lang siya gumulong. Dahil kapag po sobrang kapal ng nesting material dyan sa loob, pwede po yan ikadisgrasya ng hen. Dahil kapag naglimlim yan mga kaibon, kapag hindi niyang kinaya yung init, pwede po yan mayari. Minsan naman, sa sobrang kapal ng nesting material, minsan yung hen hindi na yan pumapasok para maglimlim dahil hindi niya kaya yung init sa loob. Kaya mga kaibon, paalala lang, kapag po magbibreed kayo, dapat yung nesting material sobrang nipis lang. Kapag tag-ulan, doon po tayo magkapal ng nesting material para sa kanila. Pero kapag ganito na sobra ang init, dapat sobrang nipis lang po. Doon sa mga kaibon natin na nag-aalaga sa labas, yun ang medyo talagang nakakaawa yung mga alaga. Kaya po mapapayo ko, kung nasa labas po yung mga ibonan po natin, dapat lagyan naman natin ng harang or kaya naman lagyan natin ng bubong para kahit papano hindi talaga direct na makatutok sa kanila yung araw. Dahil sa sobrang init, pwede po yan ma-heat stroke. Sayang mga kaibon. Kaya po mapapayo ko na lang na kung nasa labas, mas maganda lagyan natin ng kahit karton man lang yung paikot ng cage nila. Tapos lagyan natin ng bubong yung mga alaga natin para hindi naman kawawa sa ganitong klase ng init ng panahon. Dahil sa akin mga kaibon, nandito lang sa loob ng bahay, parang meron lang bakanting kwarto, merong electric fan na dalawa. Talagang naaawa pa rin tayo dahil kahit na meron hangin, pero syempre mainit, halos mainit din lang yung ibinubuga. Kaya nakakaawa po tingnan, talagang hingal na hingal. Lalong na po yung mga bagong babang inakay, nako po, nakakaawa, talagang hingal na hingal yung mga alaga natin. Ngayon mga kaibon, magbibigay tayo ng konting idea kagaya po ng ginagawa ko. Sa umaga, ang binibigay ko po sa mga alaga ko mga kaibon, vitamins. Pagpatak po ng alas 2 or kaya naman minsan inaabot ng alas 3, pinapalitan ko na po yan ng tubig na merong dextrose powder. Yung dextrose powder kasi mga kaibon, napakaganda po niyan sa mga alaga natin, lalong lalo na po na ganitong klase na sobrang init ng panahon. Yan po ay pangpatanggal po ng stress sa mga alaga natin, kumbaga pang parelax. At yung dextrose powder, siya naman po ang nagbibigay din sa mga alaga natin ng lakas. Kaya po napaka-importante na ganyan po ang gagawin natin sa sobrang init ng panahon. Ako po, ganyan na po ang ginagawa kong routine. Sa umaga vitamins, araw-araw po yan. Pagkahapon, tubig na merong dextrose powder. Yan po ang ginagawa ko. Minsan, pag mga bandang hapon tinitingnan ko yung mga alaga ko kung nakainom na ng tubig na merong dextrose powder. Kahit papano parang nasisiyahan din ako kasi yung parang pagkapagod nila, yung pagka-stress din, parang nawawala mga kaibon. Kaya importante rin po na meron tayong dextrose powder
sa mga ibonan natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. At magbibigay tayo ng konting idea. Halimbawa doon sa mga kaibon natin, iwasan po natin na mabulabog yung mga alaga natin dahil sa sobrang init, ang bilis mapagod ng mga alaga natin. Kapag nabulabog yung mga alaga natin, may stress po yan. Yun po, minsan ang nagkakaroon tayo ng problema. Dalawang bagay po yan, pwede magbunot ng balahibo dahil sobrang stress ng alaga natin. Minsan naman talagang mapapansin mo yung ibon, talagang hihina hanggang talagang parang na heat stroke yung mga alaga natin. Huwag naman sana tayong umabot doon sa mga ganyan. Kaya po nandito tayo, nagbibigay ng payo para po sa inyo. Huwag natin bulabugin yung mga alaga natin kapag po ganito ang panahon. Mas maganda kung may huhulihin ka dyan, mas maganda hulihin mo na lang sa gabi or kaya naman sa umaga na hindi pa gaanong mainit para yung mga alaga natin hindi ma-stress. Ito kasing init ng panahon, meron tong dala sa mga alaga nating stress. Kaya po yung alaga natin na dapat huwag mabulabog dahil stress na po yan sa init, tapos dagdagan pa natin ng stress doon sa pagbubulabog sa kanila. Talagang nakakaawa yung mga alaga natin. So ito na-share ko lang kasi ito mga kaibon, kasi siguro lahat tayo ngayon nakakaranas ng ganito sa mga alaga natin dahil sa sobrang init po ng panahon. Kaya po gumawa tayo ng content na kahit papano, lalong lalo sa mga baguhan sa pag-aalaga ng mga ibon, kahit sa pamamagitan ng ganito, sana po makatulong ako doon sa pag-aalaga po ninyo ng mga ibon. So hanggang dito lang yung video natin. Ginawa ko lang din to dahil siyempre gusto ko rin na magkaroon kayo ng konting idea dahil nakakaawa po yung mga alaga natin sa sobrang init ng panahon. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.